Hello mga mamshi sa Japan, good morning! O di ba akala mo kagigising lang? Pero sa mga oras na hindi pa talaga ako naghihilamos o nagtututbrush. O di ba inuna ko muna ang pagkukuha ng video para lang meron lang akong ma-vlog. Last week ko to kinunan nung Mokoyobi o Thursday. Di bale nag-umpisa na nga pala yung pasukan ni ate nung September 1 pa. Pero pumasok siya nung Monday nung September 4. Kaya ang hirap mag-move on. Gigising ka ng umaga, gagawa ka ng breakfast nila. Alam mo yon, buhay nanay. At ayun nga, dahil papasok nga si ate today, kaya naman gumawa na ako ng almusal niya. Banana, at saka itong tinapay na ham and cheese, nabili ko lang to sa convenience store. Isa ito sa paborito na rin ni ate. At isa pa, hindi na rin hassle. At habang kumakain nga si ate, iniipitan ko na rin siya niyan para mabilis na rin yung pagkilos natin. Pagkatapos, nilagay ko na rin yung mga gamit ni ate sa genkan para wala na siyang makalimutan. At eto nga pala, nagtututbrush na si ate. Tapos na pala siya kumain. Sa mga hindi nakakaalam, yung mga elementary pala dito sa Japan, wala silang uniform ha. At eto nga, habang may oras pa, nakatambay pa si ate. At nakikipaglaro pa siya kay Bunso. At kinalaunan, nagugutom na daw pala si Bunso, kaya naman umupo na siya sa upuan niya. Kaya naman hinandaan ko na rin siya ng pagkain na katulad sa ate niya. At habang kumakain si Bunso, chinek ko naman yung temperature ni ate bago pumasok. Dito kasi sa Japan, kailangan i-check kahit wala pa ng corona. At para na rin makasure din tayo. At eto nga, nag-prepare na si ate para pumasok. Bababa na rin kasi siya kasi baka mag-doorbell pa yung kaibigan niya. Magkasabay kasi sila pumasok. Okay. Open the video. Bye, Daddy. Bye-bye. Okay, terashay. At pagkatapos naman ito, nag-prepare naman ako ng baon ni Daddy at smoothie niya for breakfast dahil papasok naman si Daddy. At eto nga si Bunso, niyaya ako maglaro ng supermarket daw. Ako daw yung tindera, siya daw yung customer. At eto nga si Daddy nagpaalam na, aalis na nga daw siya. At syempre bago umalis, tanungin natin baka meron pa siya nakalimutan. Kasi dati nakalimutan niya yung uniform niya o kaya naman susi ng bahay. At nung nakaalis na nga si Daddy, nagload na ako ng mga damit namin sa washing para maglaba naman. Pagkatapos naman dito naman sa bed namin, di bali ni roll ko muna yung bed namin. Pagkatapos inayos ko na rin at nag-vacuum na rin ako sa buong bahay. Kung mapapansin nyo na andyan si Bunso at hindi siya pumasok sa daycare. Simula noong September, hindi na kasi siya pumasok. Kaya naman, lagi ko na siyang kasama. Dito kasi sa Japan, kapag pinasok mo ang anak mo sa daycare, dapat meron kang trabaho o kaya naman part-time job. At kailangan ang pasok mo sa isang buwan, 15 days or 14 days. Kaso sa trabaho ko or sa part-time job ko, hindi ako nabibigyan ng ganong days. Kadalasan, 8 days or 10 days lang yung pinapasok ko sa aking part-time job. Kaya yon, natanggal si Bunso sa daycare. Pero kahit ganun, okay lang naman sa akin para naman maalagaan ko si Bunso, si ate at si Daddy, pati na rin yung bahay. Pero that time, nag-isip pa ako ng another options. Naghanap ako ng naishoku, yung bang magtatrabaho ka sa bahay lang. Pero nung nagtanong ako, dito sa lugar namin, mahirap pala kumuha nun. Pero okay lang din kasi option ko lang naman yon. At baka may ibang plano rin ang Lord sa atin. At isa pa, pag Sabado naman, pumapasok ako sa trabaho ko or sa part-time job ko kapag walang pasok si Daddy pag Sabado. Kaya okay lang din sa akin. Ay, ang dami ko nang nakwento. At ito nga pala, may pupuntahan nga pala kami ni Bunso, kaya naman sumakay kami naman sa Densha o sa train. At nandito na nga kami sa destination namin. Pupunta nga pala kami dyan sa building na yan para magbayad ng bahay namin. Na-late na nga kami ng pagbayad kaya naman pupunta kami sa bangko. Ang bilis nga lang mas mahaba pa yung biyahe namin. Pero okay lang kasi na-enjoy naman ni Bunso ang pagsakay sa Densha or sa train. At pagkatapos ito may pupuntahan pa kami pero maghihintay pa kami ng ilang oras. Kaya naman tumambay muna kami dito sa park at bumili na rin ng pagkain. Pupunta nga pala kami sa dating school ni ate kung saan nag-kindergarten siya doon. Kasi next year, balak namin ipasok si Bunso doon. Pero sana makuha niya yung slot. At eto nga, nandito na nga kami. I-register ko nga pala siya dito at a-attend kami ng seminar. Nakita nga ako ng principal at ng mga teacher ni ate. Tinanong si ate kung kamusta na. At nakita rin nila si Bunso. Gustong gusto nga dito ni Bunso kasi meron daw slide. At saka hindi na bago ang lugar sa kanya kasi hinahatid at sinusundo namin dito si ate dati. At ayun nga, pagkatapos nun umuwi na rin kami ni Bunso. At ayun nga, may mga plano talaga tayo na hindi sinasang-ayunan ng panahon, no? At kahit ginugol mo na yung oras at panahon mo, mawawala at mawawala at madidismaya ka lang sa huli. Kahit nga sa pag-ibig, meron din.
Ikakasal na lang nga na wala pa. At sabi nga, wag daw natin masyadong isipin yon or panghinayangan. Bagkus isipin daw natin na isa itong magandang challenge para sa atin. At maganda rin na maging positive thinker din tayo. Kung bakit nangyari to sa atin, siguro may mas maganda pang plano ang Lord sa atin. At mas maganda rin na makikisama tayo sa mga taong positive thinker din. Unlike sa mga negative person, lalo kang madidismaya at manghihina. Sabi nga sa isang scripture sa Joel 3:10, "Let the weak say, I am strong, and let the poor say, I am rich." Kaya kahit anong sitwasyon pa natin or kondisyon pa natin, always say positive. Dahil kung ano yung sinasambit natin at iniisip natin, yun ang mangyayari sa atin. Yun lang po. Salamat!